Ano po yung rule? O, rules po nila yun. Kaya di ba po yung nag-pandemic, may pandemic na extend sila kasi hindi walang biyahe po nun, walang aeroplano. So yung mga nag-uwabot ng 5 years, may lumampas ng 5 years, naungulit po yun sila, kaya sila. Hindi sila po yung mag-apply ulit sa Korea po, nakakount to 5 years ka na. So, ma'am, if ever yan, nakapag-duty na kami, naka 5 years na kami, hindi na kami pwede pumunta ng Korea. Oo, maano po. Kaya po hindi yan umaabot ng 5 years. Pag ngayon, hindi po umaabot ng Yung 5 hindi years. po pagpunta ng Korea, ano yun, ma'am? Hindi na pwede kahit tourist. Oo. Hindi na- Mahirap po mag-tourist sa Korea, lalo pagka may record ka po na lumagpas ka ng 5 years. Ay, hanggang 5 years lang yung limit doon, ma'am. Hindi. Halimbawa po kasi, di ba, may kontrata ka ng isang Oo, taon. Oo. Tulad nung pandemic, yun na lang yung example natin. Oo. Yung pandemic kasi walang aeroplano na nagbiyahe-biyahe. Okay, yung mga empleyado po na umabot ng mahigit 5 years kasi na-extend ng na-extend. Kaya yung po sila, hindi sila pwede bumalik na ng Korea. Pahinga muna sila. Kaya pag isang EPS ka, bibili lang po yung maabot ng 5 years. Kasi ang extension lang nun, umaabot ka lang ng, ang extension lang lagi, 1 year and 6 months lang. So, hindi ka abot ng 5 years. Pag umabot ka ng 5 years nun, ibig sabihin nagta-EPI ka. Kung sakali mong matapos yung 3 years na kontrata mo, Pag ano natapos po yung kontrata mo, tapos nirenew ka ng boss mo, o nirenew ka, nirenew ka niya, panibagong kontrata. Para mag-endo ka, yung uuwi ka, kailangan mag-uwi kasi po mo yung back pay. Pero yung next contract mo, ay na yun yung 1 year and... Hindi na. Pag panibagong kontrata po, panibagong kontrata ulit. 3 pwede years ulit, ulit. 3 years, Oo, 3 years ulit. Tapos pagka na-extend ka, na-extend ka ulit, yung 1 year and 6 months, na-extend ka, tapos na-renew ka ulit, uuwi ka ulit. Ganun. Ganun lang para yun. hindi siya may stock sa 5 years. Opo, hindi siya dire-diretsong 5 years. Hindi dire-diretso. Pag nagustuhan ko ng company mo, ililibre pa masahe mo. Oo, pagka nagustuhan Sarap. ka. O, yan. Kaya pag halimbawa, natapos mo yung 4 years and 6 months, na panibagong kontrata, kaysa lang mo talaga mag-out. Uuwi ka, kasi po panibagong kontrata nga siya. So may pipirman ka ulit dito kay DMW. Pero Hindi pag- ka na mag-ano nun, ma'am, hindi ka na mag-exam. Hindi na. Pag Medical magkatapos na ng kontrata, ma'am, di ba libre sa pag-uwi? Depende po sa boss. Depende sa performance mo po kasi yun. May mga boss po na pagka maluwag sila, yan ano po yung pag-uwi mo, libre. Tapos minsan po pag halimbawa nagbakasyon ka, may mga boss na pag masipag ka, mahal ka, mabait sila. O halimbawa nagbakasyon ka ng 1 month. Gusto mo umuwi ka na. Kasi sa Korea po, kasi wala ka pang 1 year, kahit nakaka 3 months ka pa lang, kung gusto mo umuwi, pwede. Kahit nga weekly yan, umuwi ka, pwede. Pero, paano pag Good makabalik pa rin? Oo, pwede mo bumalik. Basta po sarili mo yung pamasahe. Pero sa sarili na yung ano. Oo, sarili mo po yung pamasahe. Pagka umuwi ka ng sarili mong kagustuhan, sarili mo po yung pamasahe. Pero pag halimbawa po natapos yung kontrata mo, nagustuhan ka ni boss, yan, nililibre ka na lasan. Nililibre nila. Tapos mag-medical lang po dito kay DMW, just pa yung bagong kontrata. Magpipirma ka ulit. Pero di ka na mag-exam. Isa lang yung exam. Kaya halimbawa, nakatatlong kontrata ka sa Korea, pabalik-balik. Ilang exam mo, isa lang. Mag-exam ka po ulit kung halimbawa, natapos yung kontrata mo. Hindi ka nire-contract, umuwi ka na. Ayun po, mag-apply ka ulit. So mag-start ka ulit sa uno. Mag-exam. Simula na naman ulit. Okay, dapat pag nasa Korea, sisipagan mo. Tapos di ba pagka EPS ka po, pag isa kang EPS, may karapatan ka po na magpalipat ng company ng 3 beses. Pwede ka magpalipat. Halimbawa si ma'am, nalaman niya na medyo late yung pasahod dun sa company niya. Ganun kasi minsan di umaiwasan, may mga late. Kasi nga di ba po tulad ng sinabi ko kanina, may mga company po na may time na may season na mahina sila, walang OT, so minsan maisipan ng magpalipat. Ganyan. Pag nagpalipat ka ng company, may record ka po na ikaw ay nagpa-release. So pag ang disadvantage naman po pag nagpa-release ka, yun, wala ka ng halos percent na marirecontract ka kasi release ka. Yun yung disadvantage. Mas maganda pala diretso mo na lang yun. Kaya man maganda po yung magiging loyal ka doon sa isang kumpanya kahit medyo hirap ka. Kasi po yung kagandahan doon, may extend ka ng may extend. Yung mga yan yung lagi kong pinapayo doon sa mga lahat na po pagka medyo alanganin na yung edad mo. Halimbawa, nakapag-Korea si Sir. Halimbawa lang, si Sir 38 na. 38 na siya. Pag alanganin na yung edad mo, dapat maging loyal ka na doon sa isang kumpanya kahit hirap ka. Pag gusto mo talagang yung ang goal mo, makapag-2 kontrata ha, or goal mo na makapag-3, maging loyal ka doon sa kumpanya. Kasi medyo alanganin na yung edad mo. Kasi pag natapos yung kontrata mo, uuwi ka. Halimbawa si Sir, umuwi siya, natapos yung kontrata niya, 38 na siya. E di 40 na siya, 42 na siya umuwi. O hindi na siya makakabalik ng Korea kasi hanggang 38 lang. Pero halimbawa to si Ma'am Joy, naka-isang kontrata siya.
umuwi siya, natapos siya kasi ayaw niya bumalik kasi akala niya okay na yung milliones niya. Tapos na-realize niya na gusto niya pang bumalik. Pagka gusto niya pang bumalik, pagpasok pa siya sa edad, pwede pa. Paano naman kung kunyari, okay yung age mo, di ba? Kasi pinapigil lang yung limit niya. Tapos nagustuhan ka ng amo mo. Ay, pag nasa Korea ka na, walang problema. Ba't nasa Korea kahit 50 ka na, 60 years old ka na, pwede pa. Basta pag nasa Korea ka. Dito ka lang hindi pwede abutan ng 39. O kaya halimbawa natapos yung kontrata mo doon, 42 ka na, umuwi ka na, hindi ka na makakapag exam. Pero kung nire-contract ka, kahit ikaw ay 32, ikaw ay 42, pwede. Basta re-contract ka, pwede kang pabalik-balik. Basta na ka na, na-recontract ka. Recontract. Pwede kang mababalik-balik sa Korea kung recontract ka. Kung halimbawa naman yun, hindi ka nga ni-recontract, kung pasok ka naman sa edad, pwede ka po bumalik. Di ba yung mga expert Exam coming ka student noon, mag-exam ka ulit. Pag halimbawa po gano'n, mag-exam ka ulit, pwede ka ulit dito ulit natin ng review. Doon siya, isang beses ka lang mababayad. Yung mga expert din kami na minsan pagka-review, nag-attend pa sila kasi mag-exam pa ulit. Dapat ganun kasi huwag ka magpaparelease, tagain mo na. May mga abuso kasing tao, may mga abuso Yeah, kasi. minsan pa yun, diba, malaki pa. Tsaka pag nagpa-release ka, baka yung Nalaman yung rights. Hindi. Oo. Ako Back pay ganito. ba? Baka hindi may bigay sila pag nagpa-release. Hindi po, yung backpay talaga, ano yun siya, makukuha mo yun. Kasi ang magbibigay sa inyo ng gobyerno. Binibigay yun ng gobyerno. Dapat work ka na. Yung backpay sir, makukuha mo pa rin. Makukuha mo yan pag nag-resign ka. Oo. Parang katulad din dito sa Sa Pilipinas, yan o. Lahat naman naman. Oh, pag may back, makukuha mo yun. Hindi mo lang makukuha yung backpay mo pag ikaw ay nag-TNT. Pag Halimbawa nagkasalanan kasi ka. ikaw nalaman mong gusto mo lumipat dito sa, halimbawa may naging shota ka doon, magpapalipat ka sa kampay ng shota mo ngayon. Kasi gusto mo magkalapit kayo. O tapos ngayon ayaw kang payagan ng boss mo. Hindi siya sumang-ayon. Yung matigas sa ulo mo, lumipat ka pa din. O kalalabas mo ng TNT ka. Basta lumipat ka ng sapilitan na wala kayong Paalam. wala kayong agreement o hindi siya nagpirma doon sa release mo, Paper. paper mo. Ibig sabihin TNT ka na noon. Pag nag-TNT ka, wala kang makukuha ng back pay. Ganun pa rin. Yun. Di yun doon kayo di makakuha ng back pay. Kolorum ka. Kulurong ka na. Kulurong. Kaya dapat legal. Maganda pag legal kasi may makukuha ka. Pag nagkamali pa doon, makukulong pa. Hindi po, walang kulong sa Korea pagka ano lang, penalty lang. So, halimbawa po ikaw ay nalasing. O nalasing ka, tapos may may nasagasaan kang nagbabayad ka, ganyan, may nabangga ka. Ganyan, magpe-penalty lang. Hindi ka naman ikulong. Hindi naman, malakas ang Korea sa iyo. Ano yung penalty? Mahal ba? Magpe-penalty ka rin pa. Halimbawa, Bayad. halimbawa, na-report ka. Ni-report ka kasi may napulot kang cellphone. Tapos yung cellphone ginamit mo, may trace po nila yun. Kaya pag may nakupulot kayo yung cellphone sa Korea, huwag niyong gagamitin. Okay, pag may napulot kang Bibigay sa police station. okay, so kaya sasaulin niyo siya. Or kaya off mo, ilagay mo sa kabayan sa cargo box. I-on mo pag nandito ka sa Pilipinas. Huwag mong gagamitin pag nasa Korea kasi madedetect. O kaya halimbawa po, o pag gaganon po, halimbawa na nalaman, may trace na ginamit mo yan, may trace po nila yan. O tapos may trace agad yan. Kasi po pagpasok mo ng Korea, recorded ka lahat. Tapos pag bumili ka pa ng cellphone, lahat ng mo dyan sa cellphone, kaya delikado po pagka sa Korea kasi high-tech sila. Halimbawa, ikaw sir, nag-scam ka dyan sa mga Pilipino doon sa Korea, madedetect na nila. So, nireport ka ngayon sa police, nagka-record ka. O, pag nagka-record ka po sa police, pag matindi yung re-report ka. Pero kung slight lang naman yung mo, halimbawa, may napulot ka lang na cellphone, ganyan, ginamit mo siya, magkaka-penalty ka. Sa Korea kasi, bawat kasalanan may penalty, babayad ka. Ang kinukulong lang naman doon, mga pumatay. Yung mga pumatay. Pero sa Korea, medyo po yung mga patay-patay na yan. Mga Bihira kadalas, po kasi. bibira yung mga krimen sa Korea. Medyo sila sa Wala rin po silang, di ba, yung gun. wala. Kahit po pulis doon, kahit inbay, wala silang baril. Batuta. Ang pulis doon, batuta lang. Batuta lang sa kano. So, halimbawa, Tumpok. may sinuntukan ibang lahi, nagsuntukan kayo. Yun, marereport kayo sa pulis. Yun kung hindi nyo na-solve yung problem. Pero kung kayo mismo nag-usap na, huwag na kayo magpupulis-pulisan, okay na, babayaran mo lang sa ganyan. Wala na, wala na kayo. Ganyan. So medyo delikado. Magkakaroon ka ng record. Kaya mas dapat talaga. Pag nagkaroon ka ng record, minsan pagka magiging mo na yun. Kaya ingat-ingat lang. Kasi halimbawa may napulot kayong pera, pag may napulot kayong pera sa Korea ha, pag may napulot kayong pera sa Korea, pag may kulay, pwede mong gastusin.
Pero pag may napulot kang kulay puti, di ba kahit naman dito sa atin, pag cheque, kulay puti yan. Oo. Kung may napulot kang kulay puti na cheque, binili mo, minsan may trace yan. Kasi alam mo, nire-report nila na nawawala yun, tapos binili mo. Madedetect. Lahat sa Korea may CCTV. Kahit maliit na sari-sari store, may CCTV. Madedetect yun. Si Arlan, Kahit makita lang yung damit mo, kahit makita lang yung anong mukha mo, makikilala ka agad sa CCTV. Ma'am, may napanood nga ako eh. Vlogger siya, na babae dito. Ay, actually, di naman siya ata vlogger eh. Na ano, yung phone niya, ganun dito sa Pinas. Ngayon, sumakay siya ng bus. Ngayon, sa bus, pumunta siya ng ilang stasyon na tayo. Ngayon, pero may route naman yung Oo, may yung ruta lang. bus. Yung mga bus. Yung mga Ngayon, ruta lang. Naiwan niya dun sa may Bus. sa may bus. Ngayon, na-detect mismo nung parang yung guard, Oo. yung mga enforcer Oo. doon na ganito. Kahit di sabihin ng babae kung basta malaman lang kung anong kulay ng bus, Kasi anong color coding route, yung bus. yun lang. Madidetect nila. Oo. Check Ay, tingnan agad. sa Korea. Ang bilis. Oo. Naku, Eh, pag may naiwan kang gamit sa bus, minutes sa lang. subway, o i-report mo lang po yun, makukuha mo yung gamit. Pinakamatagal na yung 5 to 10 minutes. Sa mabilis. Ang bilis. Pwede ka pa doon mag-vlog-vlog. Yung pag-vlog lang, minsan kasi may ilap lang sa mga Korean sa camera. O, pagka mag-vlog ka lang, nag-picture ka ganyan, nag-selfie ka, tapos yung mga Korean dyan. Minsan may mga Korean na masusungit. Yan, ayaw nila ng ganun. Lalo pagka bigla ka na nag-picture, ganyan. Ayaw nila ng ganun. Ay, maganda nga, Nyari ka trabaho tayo, content natin. Yun eh. O, vlog lang. Ito. Di ba may mga hindi kasi mahigpit sila sa cellphone, pero may mga company din po na mahigpit sa cellphone. Lalo na pagka, minsan pwede ka makapag-vlog or cellphone sa gabi, pag nakaduty ka sa gabi, kasi walang mga bantay, walang Koreano. Mayroon man Koreano, tulog yan sila. Kaya minsan makapag-vlog ka sa gabi, pero minsan sa umaga maraming bantay, mga bantay-bantay din na Koreano, syempre. Tapos minsan may mga sip-sip din na katrabaho yung kalahi mo, yun din mapapahamak sa loob. yan lang. Sumbong, no? Sumbong. Yung mga matatagal na dun mga... Mga matagal. Kaya minsan mahirap ka trabaho pagkakalahi. Mahirap din ka trabaho pagkakalahi. Para pag sobrang sipag mo, no? Pag nasobrang yung sipag mo ba? Pag nasobrahan Sisiraan ka, no? Ang Korean kasi pag masipag ka, pag napakinabangan ka, paborito ka niya. Yan. Pag mag-aalang ka, ano nga si Pian, ganyan. Masipag ka. Minsan pag pag-iinitan ka ng mga kapwa ko Pilipino. Kasi minsan pagka ang mga Koreano kasi pagka nagustuhan ka nila, maano yan sila, pagbigay, magbigay ka ng regalo, papakain ka lagi sa labas, ganyan. So minsan pag-iinitan ka din, kalahin mo. Kaya mahirap din. At tapos sasagutan niyo po yung sa page, ayan, 54.